Good morning! It's already Wednesday here in the US, sa Washington State. Kaya lang, umuulan ngayon. Summer na summer, umuulan. Sabi balita, 2 days yata ang ulan na to. Na sana po ay magbibigay ng magandang pananim. So ngayon po, ang aking isa sa mga gear na ginagamit natin to be an armor of God is number 4 na nga tayo is shield of faith. Okay. Sa shield of faith, ano shield? Shield yung di ba? Yung parang ganon, nagsi-shield. Kunwari pag may nagano sa'yo, tumatama sa'yo, ginaganon mo, shield yon. So para siyang protection. So the Roman soldier's shield was a complex piece of armor. The shield, also called scutum, was a soldier's primary defensive weapon. Defensive nga, kaya di ba sabi ko defensive. It was made of andito na naman tayo, impenetrable wood leather. Wood leather pala yun, hindi siya oo nga. Kasi kung iron yun, mabigat. Mahirapan ka. So, leather pala yun. So, wood, leather, canvas, and may metal din. And could be doused in water to extinguish the fiery arrows of the enemy. Kasi pang protection yung shield eh. Faith is the shield. Yeah, of the believer. So, ang shield ko, ang faith ko sa Panginoon. Kaya kahit po, tamaan po ako ng tamaan, ibabash po ako, meron kasi akong strong faith in the Lord. Kaya minsan mga kaibigan ko, they're so panicking, kasi ganito, sinabi, ganun ka, ganyan. Sabi ko, tumatawa na lang ako, kasi sabi ko, relax, mag-relax kayo. I have a very strong faith in the Lord. Hindi ako papabayaan ng Panginoon. Yun lang number 1 ko na laging hinahawakan. At many times, God had already did a lot of things to me to defend me. Marami po. Yung pagpasok ko dito sa social media, pagpasok ko sa YouTube, yung sinasabi lang binabash nila ako dahil I side with Roel. Maliit lang po yan. Marami po. Sa side ko po, sa nature ng business ko, lalo na nung po nung single po ako, ang dami po. Mukha kasi ako, kahit na hindi pa ako Kristiyano nung araw. Oo. Kumbaga sa kuwan ay lagi po akong iniintriga. Oo. Parang ako. So, nung araw, wala pa sa akin ng Panginoon. Nung araw, gumagawa ako ng koneksyon. Oo, sinasabi sa inyo, salbahe ako nung araw. Ginagamit ko mga koneksyon ko. Hindi ko lang sinasabi na mga koneksyon ko, mga mag-anak ko, yung ganon. Tapos hindi lang yun, marami akong kaibigan, lalo na pag mga mayayaman kong kaibigan, sasabi na, anong gusto mong gawin namin? Diba? Ganon eh. Ganon yung reaction ng mga kasama, mga kaibigan mo kasi they love me. Yun naman isa sa mga nung hindi pa ako Kristiyano. Nakakatuwa mga kaibigan ko, they protect me, they love me. Nung araw, sige ako kasi leader ako sa sige alika. Gusto niyo bugbugin na lang, sipain ko pa eh. Nagaganyan pa ako noon. Salbahay ako talaga nung araw. Oo, ikat mo lang ako nagda-drive ako, tapos may tricycle driver, ikakat niya ako, tapos parang tinutuya niya, parang it looks like he's saying to me like, sabi niya, di mo ako kaya, uunahan kita, parang gano'n, no? Ay, ako naman hindi iinit ang ulo ko, parang gano'n. Pero alam mo, glory to God, naging born again ako. Binago ko ng Panginoon. Kaya nga po sa mga marami pong nagbabash o I call that during those time iniintriga. Parang gano'n. Gumagawa sila ng kwento tungkol sa may nangyari pa nga, uncle ko nga eh. Ginawan ako ng kwento. Tumatayo lang po ako doon kasi yung kaibigan ko, doon siya nakatira malapit sa kabaret. Alam niyo ba yung kabaret nung araw? Nung panahon ko, yan yung mga aliwan na mga aliwan. So anyway,
kapitbahay ng kaibigan ko din, nakatayo ako doon naghihintay ng tricycle. Ganawan ako ng kwento ng uncle ko. Nagsumbong sa tatay ko, tsaka nanay ko. Nanay ko kasi lagi react ng react eh. Ay, ano nangyari? Nakasinturon ako. Nasinturon ako. Kasi ang ginagawa mo dyan, gabing-gabi ka na, nandiyan ka, kikipagbarkada ka na naman, gano'n sa akin ng mami ko. Sininturon ako, o di ba? Ganun, ginagawan din ako ng kwento, maraming kwentong galit, tawag sa, hindi ko alam kung saan ko nakuha yung word na kwentong galit. Either that's Ilocano, or that's, ano nga Ibanag. Ibanag. Kasi lola ko is Ibanag. So, kwentong galit ang tawag ko doon. So anyway, I'm so happy na naging born again ako. So I have a faith. I really have a strong faith. Nung Kristiyano na ako, many times, nung dalaga ko, maraming kwento-kwento, pinapakita ko ang sama-sama ng ugali ko, kung gano'n. Tapos then later on, kaya isang kaibigan ko tawag siya sa akin. Kasi when I hear about that, talagang broken talaga ako. Broken. Meron talaga. Tapos yung isa pa naman na-inlove ako doon. Tapos hindi pala akong magusto noon. Tapos after that, ang daming masasamang sinasabi sa akin. Tapos sa ibang tao. Parang nasira ako. So in other words, umalis po ako, nag-isolate ako. Pero pumunta pa rin ako sa kabilang Pero ayaw nga ng pastor ko umalis ako kasi very effective po pa rin po ako sa ministry. Parang talagang down na down ako. So nung umalis po ako, siyempre I still keep in touch with my closest friends. And then one of my closest friends called me after like 2 weeks, sabi niya, balik ka na sa church, sabi niya, vindicated ka. Ang lakas mo sa Panginoon. Vengeance is not yours, but the Lord. Kaya lagi ko po, pag ako inaaway, lagi ko sinasabi, vengeance is not mine, but the Lord. Sabi ko, ganun lang. Nagpipray talaga ako. Pero pinagpipray ko rin, naawa din naman ako dun sa tao. Kasi syempre, tao din niya, nataon lang talagang mislead lang sila, kung ganun. Parang ganun. So, ito ngayon sa sitwasyon ko, pati pa mga kaibigan ko, mga mga IT sila, mga IT yan, mga magagaling sa computer. Ano gusto mo gawin natin? Wag na, sabi ko. Kaya kahapon din sa live, sinabi ko din, wag, alam mo, marami nagsasabi, pero sabi ko, hindi ko na, ayaan nyo na lang, sabi ko, pag-pray ko na lang yan. Alam mo, sa totoo lang, ang tanging shield, ito nga po, yung shield ko, ang faith ko sa Panginoon. Yan lang, yan kahit anong sa'yo, talikuran ka ng mga kaibigan mo, God will give you a new one. Better than those old one. Doon sa mas nanira sa'yo, pag siniraan kayo, just keep on praying and know. And always, because God knows who you are. Okay? As long as wala kang ginawang kasalanan, wala kang gawing kasalanan, wala kang so God will be the one who's gonna be your shield. Kaya nga po hindi po ako natitinag. Kaya ganun din po kayo. Don't feel low. Huwag kayong magsawa, huwag kayong magkaroon ng discouragement. Always remember, discouragement came from Satan. Okay? Kasi gusto ni Satan na ma-discourage ka, gusto niya ni Satan maging down ka, gusto ni Satan ma-depress ka. Okay? Gusto ni Satan yan. Ginagamit lang itong mga bashers. Okay? Ginagamit lang yan ni Satan. So, para sa part mo, pag sa'yo, pag ikaw ang napuna, na gano'n, basta alam mo kung sino ka. And God knows who you are. Ipag-pray mo. Pag-pray mo na lang na someday itong mga itong naninira sa iyo mabago. Kasi ang Lord lang ang nagbabago. Ako, I'm always saying by facts kasi nangyari. Katotohanan po sinasabi ko dahil nangyari din po sa akin. Na-experience ko po yan. Kaya do not lose hope. Kaya nga sa armor of God, belt of truth. Okay? Tapos,
sabi nga, yung belt of truth, ito na naman, breastplate of righteousness. Alam nyo kung ano ang tama, di ba? Tapos, ang number 3 is sandals with the gospel of peace. So, sa buhay mo, huwag ka pala away. Lagi ka at peace, and you have to be at peace with other people, and that's also at peace din po tayo. Ano? Tapos, ito naman, number 4 nga na sinasabi ko, yung shield of faith. Yung shield of faith. Yan yung shield natin. Faith is the shield of the believer. Trusting in God's power and protection is imperative in remaining steadfast. When the battle rages, we must remember that God works all things for good. He is always true to His promises. How to use the shield of faith? Take time to remember the promises of God. When fiery darts try to impact your heart, extinguish them with reminders of God's goodness over your circumstances. Here are some of His promises, okay? He will never, remember this, He will never forsake you. Deuteronomy 3:31 verse 6. He will meet all your needs. Philippians 4 verse 19. Call on Him and He will answer. Psalms 50 verse 10. He will make your path straight. Oh, that's my favorite. Proverbs 3 verse 5 to 6. Go here to see. There's so many core promises of God. A soldier's shield was strongest when the link with another. Band together with other believers in the fight of faith. The best way to band together is through closeness of a small group. This is how church began in the first century, and this is where the strongest bonds are made today. So, pag kayong nadidepress, nakakaroon kayo ng feeling down, ang una niyo pupunta, hanapin yung mga Christian, yung mga talaga magbibigay sa inyo, maglilift ng spirit sa iyo. So, you got to go find somebody who believes in Jesus Christ. Wag naman yung inom-inom. Hindi, I don't know. Pag-iinom doesn't give you anything. Sakit lang ng ulo. Then, recounts God's past victories in your life. Gaya ko, I recount. Inaalaala ko mang ginawa ng Lord sa akin. Ang dami-dami. In the movie, The War Room, go watch this movie. The War Room, Miss Clara had a frame plaque on her wall with all her answered. Gawin ko kaya rin lahat ng answer. Hindi, sinusulat ko sa notebook ang mga answered prayers ko eh. Make a list all the ways God has come through you in the past. Whenever your faith wavers, recite this list and remember in details how God make a way. Totoo yan. Isulat nyo. Ganon pong ginagawa ko. Sinusulat ko sa notebook. Lahat po ng pinagpipray ko. Tapos pag inansel na ng Lord, nilalagyan ko po ng note yon. Nilalagay ko ng note na Tapos makikita ninyo, pag nababasa nyo yung notebook ninyo, matatawa kayo. Sabi nyo, God really works. God is real. It's real. Yan ang importante. God is real. So, ganun po. Sa panahon nga ngayon, kasi ang kalaban nyo po is ang social media. Okay? Hindi po yung kapitbahay nyo, hindi po yung classmate nyo, hindi. Minsan classmate nyo kasi nga lang, nagiging nagiging influence. Kaya nga, maging influence. Kaya po, God put me in this situation, in this media, in this platform, for me to be influence people to go to God, to come to God. Para, yun nga po sinasabi ng Lord sa akin na hindi ko dapat ni-restore ako ng Lord, ayaw niya, ilagay ko lang dyan, sariliin ko. No, gusto ng Lord i-share ko sa inyo. So, natutuwa naman ako, marami naman nagre-respond. So anyway, eto na po tayo, number 4. Magna-number 5 na tayo bukas, helmet of salvation. So anyway, salamat sa inyo, sa inyong mga walang sawang pakikinig sa akin. And sabi ko nga po, kahit isa lang po makinig sa akin, maraming anghel sa langit ang natutuwa, nagaganyan. Natataon lang naman ngayon, hundreds na. So salamat sa inyo. And don't forget to like, itong message ko, like, subscribe, and then share. I-share nyo po para malay nyo, isang mga ibang kaibigan nyo, yung nasa inyong group of friends, ganito rin po nangyayari. So,
Always remember, God is our shield. Okay? Again, like, subscribe, and share. Okay, thank you. And always remember, God loves you. Babush.